Pagsapit ng umaga, isa-isa nang nagsisilabasan ang makukulay na ibon para mag-almusal. Pero sosyal daw ang mga ibong ito dahil ang kanilang breakfast nakaserve sa mga baso. Sa isla ng Romblon, makikita ang mga garden sunbird o tamsi na masayang nanginginain sa mga baso. Kanya-kanya silang pwesto na parabang mga customer sa isang coffee shop. At ang kanilang almusal, tubig na may asukal. Finally, nakarating na rin dito sa Sunbird Ridge Coffee Shop. And matagal ko nang gustong puntahan to, no? Ito siguro yung mga pinaglalagyan nila ng food ng Sunbird. And abangan natin, ano? Malamang maya-maya nandito na yan. Kwento ng mag-asawang Tony at Lynn, isa sa mga atraksyon sa kanilang coffee shop ay ang mga garden sunbird o tamsi. How did this concept started? Really accidental. Lynn had seen one little tiny sunbird in captivity one time, a sunbird, and then we came here. We saw the same birds flying in the garden, and we said, oh, that'd be interesting. Why try and trick them to feed? Isang wildlife conservationist si Tony. Siya ang nagdala ng mga hayop mula Africa papuntang Palawan para itatag ang isang wildlife sanctuary sa isla noong 1970s. Nang manirahan na ang mag-asawa sa Romblon, nakakita raw sila ng 4 na garden sunbird sa lugar. Naisipan nilang tulungan ang mga ibon sa kanilang lugar sa pamamagitan ng supplemental feeding o pagpapakain ng tubig na may asukal. Dahil matamis din ito gaya ng nectar, madaling naakit ang mga ibon. So we set up a little system for it, and we got the sunbirds feeding in a little canister full of honey. And from there it developed very, very quickly because birds always watch each other. Sa 18 taon na supplemental feeding nila para sa mga ibon, hindi raw bababa sa 300 sunbird ang dumadalaw sa kanilang lugar. It was a long process to get the birds comfortable and come here and yes, it took time, but slowly over the years, of course, every bird flying past will spot the sunbirds and come down to take a look. Tinatanggal nila ang mga bottle feeders tuwing napapansin nilang dumedepende na ang mga garden sunbird. What is your explanation for feeding these birds, the wild birds? To do this, what we're doing is supplementing the food. We're not trying to keep the birds here. They don't live to eat honey all the time. And we supplement their food during very hot periods when there are no flies or little insects they can capture. And now you'll find sunbirds everywhere on this island. Sa isla ng Romblon, kapansin-pansin ang garden sunbird na ito na sumisipsip ng nectar o matamis na katas ng bulaklak. Pilit nitong inaabot ang bulaklak para makakain. Pero ang iba niyang kasamahan, sa halip na mahirapan, nanginginain na lang sa mga basong may lamang tubig at asukal. Ayon kay Lynn, nakakaubos daw ng 8 litro ng tubig na may asukal kada araw ang mga ibon sa kanilang coffee shop. Actually, 1 hour or sometimes 45 minutes. But this time, they are not so many. Kasi katapos lang sila ng breeding. So they are all in the wild. Ang maliliit at makukulay na mga garden sunbird ay endemic sa Pilipinas maliban lang sa isla ng Palawan. Gaya ng mabubuyog, mahilig din ito sa nectar o matamis na katas mula sa mga bulaklak. Ang kanilang pakurbang tuka ginagamit nito para sumipsip ng nectar. Habang nanginginain din ang mga ito sa bulaklak,
Dumidikit sa kanilang katawan ang pollen na makakatulong sa pagpaparami ng mga halaman. Hindi raw pinapayagan nila Lynn at Tony na hawakan ng mga customer ng coffee shop ang mga garden sunbird. Natutuwa, nag-i-enjoy, napaka-free nila, parang gusto kong maging birds. Nakaka-relax din po. Tsaka isa pa, parang may kasabay ka kumakain habang sila pinapanood mo kung paano sila kumakain. Paalala ng ornithologist o eksperto sa mga ibon na si Dr. Carmela Española, ang mga ibon ay pollinators o tagapagpalaganap ng buto sa wild. Kaya ang simpleng pagkain nito, malaking epekto sa natural na pagpaparami ng mga halaman at puno. Ang resulta noon ay pwedeng magkaroon din ng disease transmission. Kasi meron kang concentration ng mga ibon, no? So, naiipon sila sa isang lugar. Pwedeng yung may mga sakit ay pwedeng magkahawa-hawa sila. Ang another effect noon ay overpopulation. So, pwedeng dumami sila sa isang lugar. Another effect would be pwedeng magkaroon ng imbalance. Dapat pag-aralan ang tamang paraan ng paggawa nito, no? Dependent ang mga hayop na ito, mga ibon na ito, sa binibigay na pagkain ng tao. May metallic blue na balahibo sa dibdib ang mga lalaking garden sunbird. Ipinapakita nila ito para mapansin ng babaeng sunbird. Kaya ng mga garden sunbird mabuhay sa kagubatan at sa hardin. Itinuturing din itong least concerned species ng IUCN Red List of Threatened Species. Hindi lang mga garden sunbird ang nakikinabang sa supplemental feeding nila Tony at Lynn sa mga ibon. Nakikisalo rin sa pagkain pati ang ibon na bulbul. Omnivores o kumakain ng halaman at mas maliliit na insekto ang mga ibon na ito. Nandito lang tayo, nasa garden, and the birds, they feel very comfortable na nag-build sila ng nest dito. Ano? So, ibig sabihin, they don't feel threatened. And ito, ang may gawa niyan is bulbul daw ang may gawa ng nest niyan. If you have a garden like this, tapos sa umaga, paggising mo, dito ka lang, and papanoorin mo yung mga ibon na nanginginain dyan. Ibang feeling na nakaka-relax na you see these birds are not afraid. And it only shows that hindi sila takot dahil alam nila walang panganib sa kanila. Some will say na we shouldn't interfere with the wildlife. For me, this is lesser evil. I don't think it's that bad, you know, kasi sa ibang lugar, yan na rin ang ginagawa nila eh. Siguro depende, pagka ang panahon kulang sa pagkain, pwede natin i-supplement. Let's say summer, maraming namumulaklak na mga puno, kaya nilang i-supplement itong mga ibon na ito. Kung overweight ba sila or parang normal naman yung pangangatawan nila. Para mas dumami pa ang pagkain ng mga ibon, nagtatanim din sila sa kanilang bakuran ng mga halaman. Ang pagtulong sa mga ibon ay hindi masama, lalo na sa panahong hirap ito sa pagkuha ng pagkain. Pero mas mainam pa rin na magtanim ng mga halaman at hayaan na natural itong maghanap at kumain ng nectar para magampanan ng mga ibon ang kanilang tungkulin sa kapaligiran. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.